Breaking news! Isang nakakagulat na pangyayari ang naganap ngayong araw matapos makumpirma na nasa kamay na ng mga autoridad ang video ng umano'y pag-ambush kay Congressman Rodante Marcoleta. Ayon sa mga ulat, ang naturang CCTV footage ay magbibigay linaw sa mga pangyayari noong araw ng insidente, kabilang ang pagkakakilanlan ng mga suspek at kung sino ang nasa likod ng pag-atake. Naging laman ito ng usap-usapan sa social media matapos kumalat ang mga larawan at bahagi ng video na nagpapakitang sinadyang pinagtulungan ng sasakyan ng kongresista. Samantala, ayon sa mga ulat, kabilang sa mga pangalan na lumulutang ngayon sa investigasyon ay si dating Senate President Vicente Tito Sotto na umano'y konektado sa ilang personalidad na sangkot sa nasabing kaso. Bagamat wala pang opisyal na pahayag mula kay Sotto, lumalakas ang panawagang siya ay humarap at magpaliwanag hinggil sa mga isyung ibinabato laban sa kanya. Patuloy namang nag-iimbestiga ang mga otoridad upang matukoy kung sino talaga ang may pakana sa pag-atake. Ayon sa mga eksperto, ang pagkakarecover ng CCTV footage ay isang malaking hakbang tungo sa katotohanan at hustisya. Inaasahan na sa mga susunod na araw ay lalabas ng mga investigador ang mga detalye mula sa video na posibleng magbago sa takbo ng kaso. Sa ngayon, mahigpit na binabantayan ng publiko ang magiging gon ni Sotto at ng iba pang personalidad na nadadamay sa issue, habang patuloy na umaasa ang pamilya ni Marcoleta na tuluyang makakamit ang hustisya para sa kanilang mahal sa buhay. Kay ano ba pangalan ng tulpo na to? Iba to. Merong ano to merong paninindigan. Si Ben Tulpo ha. Si Ben Tulpo medyo meron siyang paninindigan ha. Pakinggan po natin ha, mga kareaksyon, yung pong pagkakadala ni Bryce Hernandez doon sa Camp Crame ay napasama mga kareaksyon. Alam po ba ninyo kung nasaan si Bryce ngayon? Nandun po siya ngayon sa Pasay City Jail. Notorious po ang Pasay City Jail na napakabaho. Hindi ako nagsabi niya na, may nagsabi, narinig ko lang. Dito mga karyaso, pakinggan po natin si Ben Tulpo ha. Dito magre-react po si Ben Tulpo kung ano nangyari kay Bryce. Pakinggan po natin mga karyaso na tayo mag-react. Ay, napakaganda po ng mga binitawan ni Ben Tulpo dito. Depende. Nagkaroon po ng confusion kahapon. Alam ko maraming may ayaw sa inyo kay Ben Tulpo mga kareaksyon ha. Pero minsan dapat tayong maging tinatawag nating issue-based tayo. Ha? Kung maganda naman ang sinabi ng tao, pakinggan natin at tayo mag-react. Tingnan natin kung tama o mali ang sinabi ni Ben Tulpo mga kareaksyon ha. Ni Bitag po ito, si Bitag. Karoon ng pagtatalo ho si Senator Marcoleta at saka si Tito Sotto doon sa naganap na kung saan pagpapahiram or inalaw because of, sabihin na ho natin na maimbitahan itong si Bryce ng mga congressman was still under legal custody ng Senado. But if you look at that, during the time na si Senator Marcoleta ang nasa Blue Ribbon Committee, teka muna, nasa legal custody. Etong si Bryce. Sino si Bryce? Eto po, ano? Kasi itong si Bryce, nang siya'y naimbitahan sa Senado, wala siyang sinasabi na may sangkot na mga senador. Kaya nga, nagbiro si Senator Marcoleta kay tinanong ni Senator Jinggoy, sino mga senador na nasasangkot? Di palangalanan mo. And so far, wala. Kaya ang sagot naman ni, patawa lang yun kay Senator Marcoleta, ang sinabi, wala. Sabi ni Senator Marcoleta kay Jingo, well, you're safe. At medyo hindi maganda ang dating kay Jingo. But you know what? Sino ba si Bryce? At meron kay Bryce? Sana ngayon si Bryce, naghihimas na siya na matatabang rehas sa Pasay City Jail. Pero bago po yan, ngayon, nagkakaroon na po tayo ng pinahiram po siya bilang isang witness sa Senado at napunta sa Kongreso. Gusto niyo uling marinig kung ano sinasabi ni Bryce? Sabi ni Senator Marcoleta kahapon, ligtas ka na.
Hindi po ito totoo. Si Senator Jinggoy Ejercito Estrada, Senator Joel Villanueva, Yusek Robert Bernardo, at D. Alcantara. Si Senator Jinggoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025 sa mga ilang projects sa Bulacan. Ang sabi po ng boss ko dito ay 30% ang commitment dito. Yun po si Bryce. Si Bryce po ay talagang inibitahan po siya ng Senate at nasa kustodiya po siya ng Senado sa Blue Ribbon Committee ni Senator Marcoleta. Sa anumang kadahilanan, nagkaroon ng change of leadership, naimbitahan siya out of parliamentary courtesy. Parliamentary courtesy. Naimbitahan po siya, inalaw po pag-iimbita sa kanya sa Kongreso. Ang pagdating sa Kongreso, yan po nangyari. Ang hindi maganda rito, bakit nung siya'y nasa Senado, wala siyang sinasabi. Pero nung siya'y nasa Kongreso, eto ang kanyang sinabi. Para magsalita po ako ng involved dito kung kanino po napupunta yon. Siyempre, tatakot din po ako sa buhay ko, sa pamilya ko. Kasi hindi naman po birong tao itong mga involved dito eh. As I said, Engineer Bryce, you will be protected by this committee. You will be protected by this committee. Nasa Pasig City Jail na. Ano ba pangalan nito? Garbin ba to? Nasa Pasay City Jail na po. As long as you will say the truth. Pwede po bang huwag nyo na ako ibalik sa Senate? May mga involved pong senador dito. At Hindi nga binalik sa Senado, kinulong doon sa tunay na kulungan. hindi ko po alam ang magiging kapalaran ko. At binalik niyo ako doon. Magsalita ka muna, and this committee will assure you that you will be protected. Your Honor, parang mas kailangan ko po muna ng assurance niyo bago ako Napansin niyo? Mga bagay na hindi niya nasabi sa Senado, sinabi niya sa Kongreso. Yan pong ikinagalit ng ibang mga senador. At buong Senate sa nangyari. Tsaka hindi lang po yan mga ka-reaction, hindi lang yun ang kinagalit. Ang kinagalit nila, yung parang nagkaroon ng kapangyarihan itong si Bryce na manduan ang Kongreso, yung Kamara, yung Impracom. Nagkaroon parang siya ang makapangyarihan na ayaw ko bumalik doon, huwag niyong ibalik, magsasalita ako. Pag hindi niyo ako binalik, hindi ako magsasalita. Pag binalik niyo ako, hindi ako magsasalita. Ang gulo Ayaw po natin magkaroon ng brewing war between the Senate and Congress dahil lamang dito po sa mga tao. Kasi magiging mahabang storya po rito eh. Nagkaroon po ng pagtatalo kahapon ang mga senador. Sabi ko, hindi na kailangan ng motion dahil sa tulad po, ibabalik natin immediately. Paano po tayo Kung paano tayo mga kailangan sa kanila? Oras we are concerned kung ano yun. Pero hindi natin siguro kukunin ang motion sa kanila. Hindi natin They're having an argument. Sana Kasi meron po ako na naririnig-rinig. Parang malapit na maging Senate President itong si Minority Leader Cayetano. Meron po ako naririnig-rinig mga ka-reaction Sasabihin ko na sa inyo didiretsahin ko kayo. Meron akong naririnig-rinig. Meron nagsasabi sa akin na parang si Cayetano ay malapit na maging Senate President. Kasi ang mga ka-reaction, pag itong si Tito Soto, pinagpatuloy po niya ang kabubuhan niya. Dahil pinoprotekta niya si Tambalos Laws.
Pinoprotektahan ba niya? Pakitanggal po yung pinoprotektahan in aid of the legislation. Teka lang, may tatawagan lang po ko sa Senado. Hello? Hello, si Reaction TV PH to. Sino to? Sino? Okay. Senado hinahanap ko. Hindi dyan, Senado. Wala niya. Ito yung natawagan ko, mga reaksyon. Natawagan ko yung Bombay. Nagpapautang ng 5-6. Nangyari po, naging epekto po ng ito'y kanilang pagtatalo dahil po yung ginawa ni Bryce na parang nabalahura ang pangalan ng Senado na hindi pwedeng pagkatiwalaan ng Senado kasi hindi sila magsasalita na parang ang dating, wag mo akong, sabi ni Bryce, wag niyo po akong ibalik sa Senado kasi malalaking tao ang aking yung makakabangga. Hindi kaya na udyok itong si Bryce kung ano nga yung pinagsasabi kasi una, parang ano man ang tulak sa kanya? Ba't nagbanggit siya ng mga pangalan na dalawang senador na pinahiram ka lang doon pero bakit napunta ang investigasyon ng Senado, ng Kongreso na parang lumalabas yung mga bagay na hindi dapat i-reserve mo doon kasi masisira yung imahe ng Senado, particular ang Blue Ribbon Committee, whether Blue Ribbon Committee ni Marcoleta man yan or the last time that he was the chairman or sa bagong Blue Ribbon Committee chairmanship ni Ping Lacson. It's no longer kung sinong who but the image. Yung sinasabing interparliamentary courtesy and respect. Parehong mga institusyon po yan. Anong nagtulak kay Bryce na magbanggit ng pangalan dalawang senador? Sa Kongreso mismo na hindi niya binanggit doon sa Senate Blue Ribbon. Ang nagtulak sa kanya ay yung kaklase niya. Yung kaklase niya na nagngangalang Ridon. Magkakareaksyon. Siguro nakita niya, classmate, tulungan mo ako, classmate. Tulungan mo ako. Oh, kinukulong nila ako sa Senado. Dito na lang ako sa Kamara, pwede ba? Sa Kongreso na lang ako. Sige na, sabihin ko lahat ng gusto mo sabihin. Sige. Ay, classmate Ridon, tulungan mo ako, classmate Ridon. Sabi ni Ridon, okay, tutulungan kita. Magkuda ka dyan, magsalita ka na magsalita. Sabihin mo, magsalita ka, senador, sino senador? Nagsalita yung tanga. Ngayon yung tanga nandoon sa Pasay City Jail. Ang baho, ang init, walang aircon. Kimirit, ayaw niya pang bumalik sa Senado. Tandaan niyo po, listen carefully. Under legal custody ng Senado si Bryce na out of parliamentary courtesy at bilang paggalang na rin sa kapwang institusyon na tulad ng Kongreso, inalaw ni Tito Soto, yung bagong Senate President. O, diba? Parang hindi rin niya trip si Tito Soto. Ano? Alam po ba ninyo, ito, may nagre-ring na yung phone ko. Hello? Ay, ito yung ito po yung insider sa Senate. Hindi ko pwede sabihin kung anong pangalan. Anong balita dyan? Okay. Balita ko, malapit na palita si Soto. Totoo ba yun? Totoo ba? Hindi siya tatagal. Bakit? Okay, halimbawa, ngayon may 10 na sila. Si Pia, Cayetano, 10 na sila. Kasi, di ba sabi mo sa akin si Alan Peter ang magiging Senate President? Di ba? Di ba sabi mo di kung si Pia Cayetano, 10 na sila. 3 na lang. So malamang sa malamang, pag naramdaman ni Lito Lapid na iba na naman yung majority, lilipat na naman yun. Dalawa na lang, yung bilyar. Hindi babaliktad yung bilyar? Babaliktad yung bilyar. Siyempre, si JBRC to. Parang si Lito Lapid din yun eh. Pinakauli siyang pumirma si JB. Sinugurado muna niya na mananalo yung si Tito. Kung nakakalap na sila ng 12, pang 13 siya. Yung bilyar, yung dalawa, pang 15 silang dalawa. Talagay ko, pati yung bilyar, sinigurado muna nila may 12, di ba? Tama? Ngayon, pag nararamdaman na, halimbawa, 10 na, si Pia Cayetano, 2 na lang. Halimbawa, si JB, 1 na lang. Di ba, si JB, 1 na lang. Nandiyan pa siya, yung talon-talon din na si Lito Lapid, no? Di ba? Kailan papalitan si, wala pang date.
Okay ba, ingat ha. Dahan-dahan ka, o baka mahuli ka dyan. Ano kita dyan? Ikaw yung aking espiya. Spice boy. Spice girl. Okay, bye. Wala akong kausap doon. Hindi, balita lang mga karyaso na hindi magtatagal itong si Tito. Dahil nakita nila kay Marcoleta, talagang pinaggigisan ni Marcoleta, walang nagawa si Tito. Ilipat doon sa Pasig City Jail. Doon po nagkaroon kasi si Bryce, yung nagsalita, abay, nabalahura ang imahe ng Senate Blue Ribbon Committee, whether Senate Blue Ribbon Committee ng dating chairman si Marcoleta or Senate Blue Ribbon Committee nitong bagong si Pampilo Lacson, dahil sabi niya ayaw ko nang bumalik sa Senado. Sino ang nag-udyok? Sino nag-udyok kay Bryce na parang magsalita na ginamit pa ang Kongreso na forum para magturot magsalita? Para magsalita po ako ng involved dito kung kanino po napupunta yun. Siyempre, tatakot din po ako sa buhay ko, sa pamilya ko. Kasi hindi naman po birong tao itong mga involved dito eh. As I said, Engineer Bryce, you will be protected by this committee as long as you will say the truth. Pwede po bang huwag nyo na ako ibalik sa Senate? May mga involved pong senador dito. At hindi ko po alam, magiging kapalaran ko. Pag pinalik niyo ako doon. Bobo rin siya, bobo. Bakit? Akala niya, pag pinatawag siya ng Blue Ribbon Committee, ligtas na siya. Kahit dyan ka pa, pag pinatawag ka ng Blue Ribbon Committee, dadaling ka doon. Sa ayaw at sa gusto mo. Magsalita ka muna, and this committee will assure you that you will be protected. Your Honor, parang mas kailangan ko po muna ng assurance niyo bago ako magsalita. Magsalita ka muna. I can assure you this committee. Naku, Diyos Mariosep, sigurado ka ba, Congressman Garbin? Sigurado ka sa sinasabi mo? Ikinabuisit yan ng buong Senado, ha? Ikinabuisit yan ng buong Senado. Ang mga senador, binoto po yan, Republic of the Philippines, buong bansa, Luzon, Visayas at Mindanao. Hindi ko sinasabi kayo sa Kongreso, hindi mahalaga, kasi binoto rin kayo ng tao doon sa mga distrito ninyo. Baka magalit na kayo dyan. Pero pag binalahuran at medyo kapwa ninyo mga mambabatas, give due courtesy and respect. Sino ba nag-iimbestiga? Do not try to preempt the investigation na gagawin ng sinasabing Senado at gusto nyong sabihin, pagdating sa mga kaso ng Senador, kami mag-iimbestiga. At sasabihin naman dito, pagdating sa kaso ng mga congressman, Senado mag-iimbestiga. Stop! Ano ang nagtulak doon kay Bryce para magsalita? Alam niyo bakit? Kasi ayaw niya daw bumalik. Doon na insulto yung bagong Senate Blue Ribbon Committee Chairman si Pampilo Lacson. Naggalit si Senator Marcoleta. Naggalit yung ibang mga senador. Kaya medyo nahirapan si Tito Soto, Senator Tito Soto, magpaliwanag doon sa kanyang mga kabaro na senador na bakit mo pinahiram nasa legal custody ng Senado itong si Bryce. Kaya sa nangyari, sige, para ganun, o kung ganun na lang, we assure you, give you protection. Ito po ngayon, welcome to Pasay City Jail Resort. Panoorin. Kalma lang lakad. Kalmang lakad lang. Sir, dito na tayo, sir, ha? Dito na tayo. Hindi naman parang parusa, doon siya ilalagay muna, hindi na sa, PNP custody, doon sa Pasay City Jail, malapit sa Senado. Pangalawa, doon para neutral. Kasi baka sabihin ng doon. O ngayon, kumusta ka na? Good morning, Congressman Garbin. Pinasalita mo, inudyok mo, din nagsalita. O ngayon, say mo, naprotektahan mo? Naprotektahan mo ba?
Ano kaya isama kita sa kanya para mag-enjoy kayong dalawa? Isama mo, Bitag, idol, isama mo no, isama mo yung si Garbin. Kari si Garin. Garbin tsaka si Garin, isama mo doon. Pabiro lang ang sinasabi ko, pero may kasamang pangungutya, sarcasm, yung ginagawa ko. Kasi hindi tama. Kung talagang gagamitin natin yung respeto sa bawat sinasabing institusyon, Congress and the Senate, you need to have mutual respect and pag sinasabing mutual respect to the institution that we're representing. Hindi po pwedeng, kaya nga may sinasabing interparliamentary courtesy. Pinahiram umano ni Senator Tito Soto, yung bagong Senate President ng Senado, etong si Bryce, sa kahilingan ng liderato ng Kongreso. Okay? Itong si Bryce. Nung napunta sa Kongreso, ayan, may nagsasabi kasi sa amin na ayokong paniwalaan, binulungan daw, sige magsalita ka, ganitong ganyan. Kasi syempre, nasa kustodiya siya ng Kongreso. Doon nagsalita at sinarapan naman tong si Bryce. Kala niya siguro mapoprotektahan niya. Magsalita ka muna. Sabihin mo ang totoo. At baby, we can assure you, we give you protection na ang protection namin bibigay sa iyo, nasa loob ka ng Pasay City Jail. Yun bang ibig mo sabihin, Bright? Congressman Garbin, dapat sinabi mo, we can assure you that we can protect you, may bulletproof vest ka pa, sa loob ka ng Pasay City Jail. Maraming pumada at magtayo'y magyugyugan. Yeah, magyuyugyugan ngayon dyan sa Pasay. Ikaw naman, Raulo. Pag sinasabi, nakaharap sa'yo, about face! Talikod. Nagbaba po ng Babarato sa puwit. Sorry, nadulas po yung dila ko. memorandum. Si DPWH Secretary Vince Dizon sa kanyang ahensya. Alam niyo po ba kung anong kanyang binaba na ito'y memorandum? Ang kanyang utos, huwag daw po muna mag-uniforme, magsuot ng uniforme ng DPWH ang mga opisyal at empleyado ng kawane ng DPWH, Department of Public Works and Highways. Huwag daw po muna magsuot ng uniforme ang mga opisyal at mga empleyado. May patch po yan, makikita ninyo rito. Dahil sa matinding galit daw po ng publiko sa flood control. Kalalabas ng puto. Pero dapat din daw silang pumasok ng presentable. Huwag naman yun akala mo pupunta kayo sa beach. Tapos ang inyong mga puruntong, yung garter ng yung puruntong, parang bacon na halos nahuhulog na. Dagdagan pa natin yung inyong mga brief. Mayayaman naman kayo, pero mukhang malutong na. Parang bacon, pinaritong bacon. Tatatawa si Raul, ha? Pero dapat din daw talagang pumasok kayo ng presentable. Bagamat naintindihan daw ni Secretary Vince na okay lang pumasok ng wag mag-uniforme kasi medyo mainit ngayon ang taong bayan. Marami raw kasing galit sa DPWH. Hindi po natin masisisi. Baka mapag-initan po sila. May karapatan po kayong magalit. May karapatan po kayong sabihin yung galit. Sa nakikita po ninyong mga kaganapan, lalo-lalo na dito sa mga, sa bansa po natin. Pero wag po tayo gumamit ng dahas. Lalo-lalo, saktan po natin yung mga taga-DPWH. Although, alam niyo naman kasi, hindi namin kami pipigilan. Pero bawal po yan, against the law. Pag nananakit po kayo ng kapwa. Kasi may batas po tayo. Gumagana pa rin po yung ating gobyerno at mga batas po natin. Bagamat meron dyan ilan, hindi pa po sapat yan na sa dami po ng ating populasyon na nasa ilang daang milyon na tayo, 120 million na atang population natin. At mangilan-ngilan lang dyan. Siguro may mga 1 milyon mga masasamang itlog na dapat kinukuha na ni Lord. Pero nandyan pa rin. Pero hindi sila makukuha kasi ang mundong ito talagang ginawa, may masama at may matitino. Di ba? May maitim at maitim na, may maputing tupa at maitim na tupa. Wala namang maitim na tupa. Kambing yun.
Kambing may sungay. This is Bitag Live. Talikod, about face. Hey, Bray, sumanda ka. Oh, marami kang panatan dyan, marami pa. Walang yan ka, Bray. Request ka pa kasi. Anong nangyari sa'yo, di ba? Ay, naku, mga karyasi, sinasabi natin eh. Kala ni Bryce matalino na siya, di ba? Hawak na ni Senador Ping Lacson ang CCTV footage ng pagpunta sa Senado ng kinatawan ng isang construction company para ipadala umano ang kickback sa isang senador. Nako, halimbawa po may katotohanan itong sinasabi ni Ping. Sabi-sabi pa lang naman eh. Halimbawa may katotohanan at yun ay si Jinggoy Estrada, okay lang. Kung yun ang katotohanan at kung dapat maparusahan si The Bad One, parusahan. Pero kailangan, Ping, kailangan malinaw yan ha.